Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ano ang dahilan kung bakit binabautismuhan ni Pablo ang mga Kristiyano? Ang sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Aklat ng Roma, Kapitulo 6, na ang mga talata ay 3 hanggang 4. Ang pagtanggi ni Pablo sa pagpapatuli bilang tanda sa katawan na walang dapat na sambahin maliban sa tunay na Diyos. Ang sabi ni Pablo, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Aklat ng Galasya, Kapitulo 5, na ang mga talata ay 2 hanggang 4. Ang aral ni Pablo sa Biblia na huwag magpatuli. Ang sabi ni Pablo, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Aklat ng Galasya, Kapitulo 5, na ang talata ay 6. Dagdag pa ni Pablo, ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao'y tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Unang Korinto, Kapitulo 7, na ang mga talata ay 17 hanggang 19. Ang payo pa ni Pablo sa mga taong nagsasabi sa kanyang mga tagasunod na dapat magpatuli, at yaong nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli, kundi
iputol na! Aklat ng Galasya, Kapitulo 5, na ang talata ay 12. To Abraham, keep my alliance and circumcise each child born unto Israel on the 8th day of his life. Amen. This is the seal and flesh of the covenant between the Lord and his people. Child shall be called His name shall be Jesus. Ang pagpapawalang bisa ni Pablo sa batas ng Diyos patungkol sa pagkain. Ang sabi ni Pablo, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninuman na ipinagbawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin. Aklat ng Roma, Kapitulo 14, na ang mga talata ay 14 at 17. Sa pagpatuloy pa ni Pablo, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, na ang talata ay 16. Kaya't ang payo ni Pablo patungkol sa pagkain, kumain kayo ng anumang nabibili na karne, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Unang Korinto, Kapitulo 10, na ang mga talata ay 25 hanggang 27. Ang hatol ni Pablo sa Biblia para sa isang tao na nakipagtalik sa kanyang ina. Ang sabi ni Pablo, nakarating sa akin ang di mapag-alinlanganang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Unang Korinto, Kapitulo 5,
na ang mga talata ay 1 hanggang 5.